Magandang hapon sa ating lahat. Kami po ang pangkat 5 at aming tatalakayin ngayon ang tungkol sa Africa. So ano nga ba ang Africa? Ang Africa ay ang pangalawang pinakamalaking kontinente sa mundo na sumasakop sa halos ikalimang bahagi ng kabuuan ng lupa sa daigdig. The Big Five of Africa. Originally referred to the difficulty in hunting the lion, leopard, rhino, elephant, and African buffalo. So, ang ibig sabihin ng The Big Five of Africa ay tumutukoy sa 5 uri ng hayop na itinuturing na pinakamahirap at mapanganib na mahuli noong panahon ng pangangaso ng tropeyo. At ito ang lion, leopard, rhino, elephant, and African buffalo. Ang lion sa Africa ay ang hari ng savanna, isang malakas at mapanganib na mandaragit. At ang leopard naman ay isang maliksi at mailap na pusa na kilala sa kakayahang magtago. Pangatlo ay ang rhino, isang malaking may sungay na hayop na kilala sa pagiging agresibo. Pang-apat ay ang elephant, ang pinakamalaking hayop sa lupa, kilala sa laki at lakas nito. At ang panghuli naman ay ang African buffalo, isang malaking agresibong hayop na kilala sa pagiging mapanganib. At ang bawat isa sa mga hayop na ito ay may katangiang at kahalagahan sa ecosystem ng Africa. Ang kanilang pagpapanatili ay napakahalaga sa pagpapanatili ng biodiversity ng kontinente. Known to be dangerous, and it was considered a feat by trophy hunter to bring them home. So ang ibig sabihin ng feat by trophy hunter to bring them home ay tumutukoy sa isang tagumpay o makamit ng mga ngaso ng tropeyo. Ang ibig sabihin naman ng tropeyo ay maaring isang bahagi ng hayop tulad ng ulo, sungay o balat na kinukuha bilang isang tanda ng tagumpay sa pangangaso. So halimbawa, kapag napatay mo ang isang lion o leopard, rhino, elephant, or African buffalo, ay pinuputol nila ang ulo, sungay o bahagi ng katawan ng mga hayop na ito, at ito ay isang tanda ng matagumpay sila ng mga ngaso at sila ay So sa Africa ay may 4 na mga relihiyon. Ito ay ang Christianity, Islam, Hinduism, at native religion. So ano nga ba ang Christianity o Kristyanismo? Isang monoteistikong relihiyon na nakasentro kay Jesucristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas. Ang Biblia na binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Ang kanilang banal na aklat, ang pangunahing paniniwala ay ang pagtubos ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, Islam. Isang monoteistikong relihiyon na nakasentro kay Allah bilang iisang Diyos at kay Propeta Muhammad bilang kaniyang huling sugo. Ang Quran, ang kanilang banal na aklat. Ang mga Muslim ay sumusunod sa 5 haligi ng Islam: pananampalataya, panalangin, kawanggawa, pag-aayuno, at paglalakbay sa Mecca. Pangatlo, Hinduism o Hinduismo, isang relihiyon na nagmula sa India na may iba't ibang paniniwala at kasanayan. Walang iisang banal na aklat, ngunit ang mga Vedas ay itinuturing na sagrado. Ang Hinduismo ay polytheistic na maraming Diyos at Diyosa. Ngunit ang konsepto ng Brahman, ang iisang ultimate reality, ay sentral. Ang karma,
reincarnation at dharma ay mga mahalagang konsepto. At ang panghuli naman ay ang native religions o mga katutubong relihiyon. Isang malawak na kategorya na tumutukoy sa mga tradisyonal na paniniwala at kasanayan ng mga katutubong grupo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga ito ay madalas na nakabatay sa mga lokal na kapaligiran, mga ninuno at mga espiritu. The majority of African are adherents of Christianity or Islam. African people often combine the practice of their traditional belief with the practice of Abrahamic religions. Abrahamic religions are whispered throughout Africa. Sinasabi dito na ang Christianity at Islam ay ito ang mas pinaniniwalaan ng mga tao sa Africa at pinakukumbine ang kanilang mga belief o mga traditions katulad na lamang ng pagsamba sa mga ninuno, paggalang at pag-aalala ng mga namatay na ninuno na kadalasang may kasamang mga ritual at handog. So, in Christianity or Islam ay ginagawa nila ito. At ang example din ito ay ang pagsamba sa mga espiritu, paniniwala at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu o Diyos na naninirahan sa natural o na mundo. Background of the African literature. The most notable literary selection are those that capture the life of struggle of the Africa people. There have been significant struggle that could have been left untouched, but to read and choose to face courageous task of answering the call of pen and begging in the process of social healing through literature. Perhaps it is the brilliant characteristic of African literature that enable it to shine and fulfill the universal function of the literature. The most notable literary
literature selection is that Cinva Achebes means Things Fall Apart in 1958. Things Fall Apart is a novel considered a cornerstone of post-colonial literature. Tells the story of Ankonko, a proud Igbo man whose life and community are disrupted by the arrival of British colonialists in pre-colonial Nigeria. The literary tradition of Africa became richer than ever as it gained artistic and sophisticated expression in different languages. Traditional languages become vehicle of culture thought. Artistic means generally refers to possessing or showing an aptitude of creative expression, while sophisticated indicates a refined worldly and a knowledgeable understanding of culture and art. Represent breadth and depth of universal experience of man, mean to capture and explore the full range and complexities of human experiences, encompassing both the common and unique aspect of what it means to be human across different cultures, time, and situation. Breadth means refers to a wide variety of human expressing including joy, sorrow, triumphs, failures, relationships, culture, belief, and etc. Deep means refers to exploration of the nouns, complexities, and underlying meaning within those experiences. So now I have 6 or 7 examples: the racial discrimination, apartheid, political conflicts, civil wars, feminism, gender sensitivity, human rights issues. Racial discrimination means treating someone. Apartheid, a system of institutionalized racial segregation and discrimination against non-white people. Political conflicts, civil wars, ethnic clashes, and struggle power. Another one, civil war, a history marked by numerous likes South Sudan, and etc. Feminism, a range of socio-political movements. And at last, gender sensitivity, understanding and acknowledging the diverse experience, right and rules, responsibilities. Blackness, consciousness and pride in the cultural and physical aspect of the African heritage or the state, condition of being black. So, sinasabi dito is ang kamalayan at pagmamalaki sa mga cultural at physical na aspeto ng pamana o kalagayan ng pagiging itim. Halimbawa, ang kabataan sa komunidad ay nagkakaroon ng malalim na kamalayan at pagmamalaki sa kanilang African heritage. Mula sa mga tradisyonal na sayaw hanggang sa mga kanilang pisikal na katangian na nagiging simbolo ng kanilang lakas at yaman ng kultura. So, next is influenced by the black experience of slavery, imperialism, and colonialism of the slavery era. So, it led to the loss of autonomy, forced labor, and racial oppression, which are still felt in social, political, and economic system. Halimbawa is, sa Amerika, ang mga itim na alipin ay pinalaya sa kanilang kalagayan at ginamit sila bilang pag-aari. Sa Africa is pinagsamantalahan ng mga tao at yaman ng mga kolonisador. Na hanggang ngayon, ang mga epekto ng diskriminasyon at hindi pagkapantay-pantay ay nararamdaman pa rin ng mga itim. Next is literacy and political movement. So, literacy movement ay isang grupo ng mga manunulat na mayroong magkakaparehong estilo, tema, layunin sa kanilang mga akda na nakaraniwang tumutugon sa mga isyu ng lipunan o kultura. Halimbawa is, ang Harlem Renaissance na nagbibigay diin sa pagpapahayag ng karanasan ng mga African Americans. Ang political movement naman is isang kolektibong pagkilos ng layuning baguhin ang mga patakaran o magbabago ng sistema sa lipunan at gobyerno. Halimbawa is ang civil rights movement na naglalayong makamit ang mga pantay-pantay na karapatan para sa mga Americans. A sudden grasp of racial identity and of culture values
and awareness of the wide discrepancies which existed